Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, ayan, mag-unbox na naman tayo ng isang budget smartphone na mo-offer sa atin ni Infinix, ang bagong labas sa Infinix Hot 40i. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, napakalupit talaga nung December 2023 and ngayong January 2024. Ang daming smartphone brands na nagsilabasan ng smartphone. Nung mga August, September, tahimik lahat sila. Humataw sila lahat ng December, kaya ang tambak yung aking review unit. Kaya yon, Infinix Hot 40i, ngayon ko lang to na-unbox. Pero ang tagal ko na itong binili nung December pa. So pagpasensya nyo na, ngayon lang natin na-unbox, sobrang busy. Pero syempre nagkaroon na rin tayo ng time. Is the 8GB of RAM and 128GB of internal storage na smartphone. So grabe, ganitong presyo ha. Ang presyo nito is 4,799 pesos or almost 4,800. 8GB 1289 offer. Grabe talaga tong si Infinix, napakalupit. Tapos hindi pa siya dyan nagtatapos, meron pa siyang mas sulit na RAM at ROM, 8GB 256. Ang sarap sa tenga pakinggan ng presyo dahil 5,299 pesos or almost 5,300 lang. 8GB 256GB na Infinix Hot 40i. So grabe, when it comes sa RAM at ROM, talaga hindi madamot si Infinix magbigay sa ating mga consumers. Na patunayan na nila yan nung una pa lang sila nakikilala dito sa Philippines. Talagang minamarket nila dito is yung kanilang RAM at ROM, kasi usually mga ibang brands madamot yan sa RAM at ROM. Pero sa Infinix Hot 40i, ayan, na-provide sila ng malaki. Binili ko to sa Shopee, sa official store ni Infinix sa Shopee, kaya safe naman bumili doon. Kaya kung interesado kayo dito, ilalagay ko po yung link nito sa description. And disclaimer lang, na-open ko na to dahil syempre online ko to binili. Chinek ko siya para naman din for my security rin na nandito yung smartphone. At video ko, so yun, pag bibili kayo sa online, parating yung i-video yung smartphone na bibili nyo para meron kayo evidence, for example, na wala po yung smartphone. So yun, ang unbox natin color is yung Palm Blue. At yun, samahan nyo kayo unbox itong bagong labas na Infinix Hot 40i. So ito yung box ng Infinix Hot 40i. Ayan, 128GB of internal storage with 8GB of RAM na to. Napakalupit. Magic ring din siya, 9Hz screen refresh rate for smoother animation, 50MP camera, 32MP selfie camera. Sa likod naman ng box, open na natin si Infinix Hot 40i. Ayan. So, Infinix Hot 40i. Mamaya to, tingnan natin tong smartphone, kung ano bang content. Okay. So, nandito si Baby SIM eject tool, a warranty card, and let's see, yes! Si Marin Jellycase ang present. So, hello, Marin Jellycase. Present na present. Meron tayong Type-C cable and of course, a fast charging brick. Maganda rin dito. 18 watts na siya. So, hindi na siya yung regular na mga 10 watts. So, maganda naman balita, di ba? Na 18 watts na ang ini-include ni Infinix sa mga budget smartphone nila kasi matataas na yung battery capacity. So, ito si Marin Jellycase. Hello, Marin Jellycase. Absent si paring earphone ha. New Year na New Year. So, ito ng Infinix Hot 40i. And yun ha, binuksan ko na pala to mga J-Vlog kasi inopen ko to while receiving kasi syempre kailangan ng proof na nandun talaga yung smartphone kasi online mahirap na, diba? Kaya yon, pag bibili kayo online, parating yung videohan din while opening the unit as a proof din pag kunyaring nagkaroon ng aberya. So, open na natin si Infinix Hot 40i in Palm Blue. Maganda yung Palm Blue mga ka-J-Vlog. Ito yung Horizon Gold. So, ito yung sa Hot 40 kasi. So, ito yung itsura nung Horizon Gold, Palm Blue. Mas malaki yung Hot 40. Pero maganda rin naman yung Palm Blue ng Infinix Hot 40i. So, yan siya. It's a Palm Blue color. Ayan. Maganda. So, glossy rin yung kanyang side. Parang Infinix Hot 40. Plastic to, pero pagka kasi parang glossy siya, nagre-resemblance siya sa stainless steel ng iPhone. So, parang ito yung Shera Blue ng iPhone 13 Pro Max, diba? So, ang ganda. Maganda yung idea ni Infinix na ginawa nila tong glossy or para magmukha siyang parang stainless steel nga. Pero plastic to ha.
mukha lang siyang stainless steel sa malayuan kasi ganito yung design ng iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max, yung glossy yung side kasi stainless steel nga. So meron siyang dual camera setup. Ito ay flash lang. So dalawa camera niya, maganda rin yung design ng camera module. Ito na talaga nauuso sa mga transient smartphones, yung ganitong setup ng camera module, yung mukhang iPhone. Ito yung palm blue nila na color na pag tinitilt natin is meron siyang pagka-gradient, nagiging pink, blue, ganun. Pero maganda yung design, to be honest. So magaan siya, slim design, and dito sa right side, nandito yung kanyang power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Tingnan natin kung hybrid ba to or hindi. Hindi siya hybrid SIM card slot, meaning pwede siya lagyan ng 2 nano SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills. At sa bibili rin neto, meron na siyang included na screen protector out of the box. So open na natin si Infinix Hot 40i. Ayan, Infinix powered by Android. So while up, habang nag-open, lagay natin si Maring Jelly case. So yan. Oh, nakikita niyo pa rin yung gorgeous color ng ating Infinix Hot 40i. So yan mga ka-J-Vlog, na-open na natin si Infinix Hot 40i. So yan yung kanyang display. Tingnan muna natin yung quick specs niya, kung ano yung resolution nito kasi wala pa naman din ako idea dito. Unisoc Tiger T606 siya. So ito yung chipset ng ka-level niya, I think na Technospark 20C. Ay hindi, Technospark 20 ata. Kasi yung C at MediaTek Helio G36 yun eh. Yes. Ay, hindi. I think niya is Technospark 20C. Ayan siya. T606, 8GB of RAM, 128GB of internal storage. So Full HD+, HD+ 720p lang siya. 1612 pixels. Tapos yung refresh rate niya is 90Hz. So smooth din naman siya. So Unisoc. Okay yung chipset na yan kasi ang GPU niya is Mali G57. So tignan natin yung kanyang tawag dito, storage out of the box, kung ilan na lang. Saan na ba yun? So storage, ayan, let's check. So 17.40GB. So mataas pa, 100+ GB pa available na storage. Marami pa kayong malalagay dito. So okay rin naman for gaming to dahil na test ko na yung T606. ML, COD, kayang-kaya naman netong Infinix Hot 40i. Pero syempre stay tuned dahil i-game test nito ng hiwalay. Si Infinix Hot 40i ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels at meron siyang VGA AI lens. Meron siyang 32 megapixel front camera na merong f2.2 aperture. Screen naman si Infinix Hot 40i, merong 6.56 inches IPS LCD display na merong resolution na HD+ 720 by 1612 pixels na meron 269 pixels per inch. Support niyang 9/3 screen refresh rate at naka-punch hole display siya. Sa OS naman, out of the box, Android 13 siya with XOS 13. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T606, meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz, and sa GPU naka-Mali G57 siya. Meron siyang 8GB of RAM and 128GB of internal storage, itong review unit natin. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ng 18W fast charging. So next one mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions natin dito sa Infinix Hot 40i. Ito siya. Diba, napakaganda talaga nung design nitong smartphone na to. So number one sa display. Yung display nito, maliit siya compare sa mga iba kasi 6.56 inches siya. Compare sa Infinix Hot 40, ayan, ang laki nung difference sila. 6.76 inches ata to isa. So mas malaki talaga yung Infinix Hot 40 compare sa Hot 40i. Pero kahit na maliit yung display niya, is meron siyang punch hole. Punch hole na talaga to, buti na lang hindi na siya notch. And smooth naman yung kanyang refresh rate dahil 90Hz. So yun, nakakatuwa na sa ganitong presyo, binibasic na nila yung 90Hz. Sobra ko naalala nung year 2020, yung 90Hz is a huge feature yan ng isang smartphone. Pero ngayon is ano na siya, basic na feature na lang siya ng budget smartphone, diba? So yun, display okay naman siya for me. Number 2 sa kanyang chipset. So sa chipset, dito tayo magpo-focus. Unisoc T606. Yung chipset na yan, okay naman yan mga ka-J-Vlog.
dahil yung kanyang GPU doon tayo mag-focus sa G57. Yung iba nagko-comment, meron pa rin side comment sa G57, hindi naman yan G57 MC2, ganyan-ganyan. Mga ka-J-Vlog, G57 pa rin yan, snappy pa rin yan, kahit ibang version siya or mas nauna siyang G57, syempre okay pa rin yan, snappy pa rin yan. At na-try na natin yan dito sa Infinix Hot 40i at sa mga ibang smartphones na mayroon G57 na chipset. Napatunayan talaga na okay sila for gaming, lalo na sa mga basic or modern games tulad na lang ng ML, COD. Nakakagulat nga, pati Genshin na handle nila kahit sa mababang settings eh. Biruin yun, budget smartphone ay kaya na ang Genshin pero sa mababang settings. Pero hindi siya smooth ha. To be clear, hindi siya smooth pero playable siya. At ayun, abangan nyo na lang syempre yung full review natin dito sa Infinix Hot 40 o Infinix Hot 40i. Yung full review and game test doon natin matatry yung full potential nitong smartphone na to. Number 3 sa kanyang RAM at ROM. So, yun. Hands down kay Infinix when it comes sa RAM at ROM talaga. Dahil 8GB 128, 8GB 256GB. Sa ganong presyo, biruin yun. 4.8 tsaka 5.3 mga ka-J-Vlog. Wow! Diba? Nakakatuwa kasi before, yung mga ganito, mga smartphones, nung 2021, 2022, mabababa yung mga storage. Nakakatuwa ngayon 2024 at tataas na nung in-offer na storage. Sobra ako na-amaze kasi syempre ang dami ko na na-try na smartphone, ang dami ko na biniling smartphone, ni-review, nasaksihan ko na lahat ng paglabas ng mga smartphone brands, yung pag-innovate nila. Kaya ako na-appreciate ko kasi as a tech reviewer, yung mga lumabas noong 2021, mabababang mga RAM at ROM, tapos ngayon lumalabas ng 2023, 2024, ang tataas na. Kaya, syempre, pagko-compare ko sila, yung price before at yung price ngayon na sobrang nakakatuwa na gano'n na ino-offer nila. So, syempre, appreciate naman natin si Infinix, diba? And si Tecno sa mga ganitong paraan na ginagawa nila. Iba kasi, to be honest, sa comment section, hindi pa rin sila natutuwa sa binibigay ng specs ng mga ganitong smartphone, yung mga brand na Transsion. Grabe, dati yung ibang brand nga pag naglabas ng mababang chipset, may reklamo, tas mura daw. Pero ngayon may naglabas ng mura, tapos maganda specs, may nasasabi pa rin. Ewan ko na lang, appreciate nyo na lang syempre sa ganitong presyo. Sulit naman na ang binigay ng Infinix dito sa Infinix Hot 40i. Ako, kahit na meron ako mga high-end na smartphone, na-appreciate ko yung mga budget smartphone dahil nagagamit ko rin to. Nagtatago ko ng mga budget smartphone na. Ito, tinago ko to, Infinix Hot 40, ginagamit ko to, pang social media, games. Okay na okay siya mga J-Vlog. Tapos ito pang Infinix Hot 40i, mas affordable version pa. Unisoc Tiger T series ang in-offer. Kaya for me, okay siya. And pinaka-last, of course, sa design. Yung design nito, napakaganda talaga ng design ng mga Transsion. Tignan nyo naman, Infinix Hot 40, Hot 40i, magkakamuka. Pero ang cute. Very premium design siya. Kamukha na nila, to be honest, yung iPhone. Lalo na sa glossy side. Ito, para to yung, yung Shera Blue ng iPhone 13 Pro Max. Lalo na dito sa side. Para na siya, pag malayuan, mukha siya, stainless steel. Pero hindi, plastic po yan. So yun, hands down din sa design ng Infinix Hot 40i for me. So yun lang mga ka-J-Vlog yung first impressions natin dito sa bagong labas sa Infinix Hot 40i. Abangan nyo lang po yung full review and yung game test ko dito. At kung saan ititest natin sa may iba't ibang scenario. At kung interesado kayo dito, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link neto sa description.